Ito pong nakaraang Pebrero, GIS, mga bandang alas 7 ng gabi, may paulit-ulit pong tumatawag sa telepono ko. Hindi ko naman kilala yung numero, kaya hindi ko sinasagot. Kaya lang masyado makulit. Mga bandang alas 9 po ng gabi, o pasado alas 9, sinagot ko ng question mark. Doon ako nagsimula yung mga text, yung mga threats. Grabe yung mga capital letters. Malalaki ang letra ng text message nila, nagbumura. Putang ina, ganyan, galit na galit. Nagsasabing papatayin daw ako kapag hindi ko pinagbigyan ang gusto nila. Tapos mura ng mura. Kinabukasan mo, nalaman ko na nakatanggap din pala. Come on. Yan po lang dapat. Meron ng mga quotation dito tungkol sa mga pare, putang niya, buisit. Bibigyan naman yata ako kayo ng kopya niyan. Sige. Tensya na, wala kaming practice dito. Sige, yung sa, yung mga text messages na. Yun nga, February 10. Tapos kinabukasan, nalaman ko na nakatanggap din pala ng ganong banta si Bishop Ambo David. So, pwedeng palabas na yun sa ito po, yung isang gabi naman nun eh. Sabi, putang ina ka, bilang na araw mo animal ka. Di talaga kayo masabihan nila David, no? Sandali. Putang ina talaga kayo, magkano ba gusto nyo? Putang ina talaga kayo, pesting yawa, putang ina nyo, papatayin ko. Medyo nakakagulat po. Sa totoo lang ho, ngayon ako nakatanggap ng ganyan. Tapos, maya-maya, Pebrero 13, nakatanggap naman, sumunod na araw pala nakatanggap din si Bishop Ambo David. Tapos nung 13, binalikan ho si Bishop Ambo. Mas mahaba na ang text. At ganun din po pala yung si Archbishop Villegas. At maya-maya ho, nag-text naman si Father Flavie, paring Bert, yung fans mo, nag-text din sa akin. Tignan natin sandali yung mga text. Senior cut na lang mo yung putangin na PI na lang, So, kung mapapansin nyo doon, sa loob ng mga text messages na ito, kasama rin tinatawag na ulupong ang isa pang paring Reyes. Ay siguro wala namang iba kundi si Father Robert Reyes. Mapapansin nyo, malalaking letra ang ginamit. Lahat capital letters. Kaya parang sumisigaw. Tad-tad ho ng putang ina. Galit na galit. Pati sa Diyos, sinasabing, estupido. At saka napansin ko, parang nagmamadali. Sabi, sa lalong madaling panahon, gigil na gigil. Nagtatanong kung magkano daw ba ang gusto namin kapalit. At wag daw kaming pakialamero. Noong Pebrero 25, binalita ni Presidente Duterte na nagpadala ng text si Cardinal Tagle at ang nakatanggap po ay yung cellphone ni former Special Secretary si
si Bongo. Sinabi ni Cardinal Tagle na nakaabot sa kanyang kaalaman na may mga death threats na natatanggap ang ilang pari at obispo. Ayon sa Malacanang, baka nga may naninira lamang sa administrasyon. Kung ganon, nananatili nakaabang pa rin ang banta sa amin at marahil sa iba pang alagad ng simbahan. Kaya kasi sabi, baka may naninira lang, ibig sabihin, hindi sa kanila galing, baka sa iba. Ibig sabihin, hindi kontrolado. Ngayon, pakiramdam ko po, hindi pa rin kami ligtas. Ngunit kung tutuusin, sa totoo lang, mabuti pa nga kami. May death threat. Napakarami yung mga kapatid natin. Diretso na yung pinatay. Wala nang warning. Ilang libo na yung pinatay, diretso na. Swerte po kami dahil may warning pa. Kaya't kasabay nitong aming paglabas, ay isa pong panawagan. Itigil na po natin yung pagpatay. At itigil na rin natin yung paniwala. Huwag tayong magpakumbinsi na ang solusyon sa lahat ng problema ay pagpatay.